Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pag-ampo, gihalad sa mga Dabawenyo agig pagbatok sa korupsyon sa nasod. Lechon baka, gipakaon sa mga mitambong. Lechon buwaya ug cake nga buwaya ang hitsura, gibida sa panagtigom kontra korupsyon sa Davao City. 8 kabalay, naugdaw sa managlahing sunog nga miulbo sa Cagayan de Oro City. Magtutudlo nga nagsilbing watcher sa licensure exam for teachers sa Davao City, sikop human nasakpang gikuhaan ug hulagway ang examination papers. Sayaw nga ballet, gitun-an sa tribong taga-Kaulo sa Malungon, Sarangani. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Wala na'y makalabaw pa sa gahum sa pag-ampo. Busa sa maong pamaagi malinaw gipadangat sa mga Dabawenyo ang ilang panawagan ug hustisya ug pagbatok sa korupsyon nga nagakahitabo sa gobyerno. Sa panagtigom nga Pray for the Philippines, gawa sa usa ka gatos nga lechon baka, bidasab ang lechon buwaya ug dakong cake nga buwaya ang hitsura. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gisugdan ang Pray for the Philippines sa usa ka misa sa San Pedro Cathedral. Gihatagan o gibugaton sa homily ang pagkamatinud-anon, transparency ug accountability sa katawhan, ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno. Gipalanog ang praise and worship ng gipanguluhan sa nagadaiyang religious sector. Klaro ang mensahe sa maong panagtigom. Walay makalabaw sa gahum sa pag-ampo. Our most precious and loving Father, the Creator of the heavens and the earth, the one who gave us life. Pagbayaw sa Ginoo alang sa pakigbisog aron sa pagkabot sa hustisya, kamatuuran ug mahimong accountable ang mga nalambigit sa korupsyon sa panudlanan sa nasud. Giparayag sab ang hugot nga pag-ampo alang kay kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug unta makauli na siya sa Davao City. Hatagan nimo siya amahan ug maayong panglawas, kusog, kaplaskog, taas sa kilabuhi. Sa maong pamaagi sa pakikibaka, dunasay mga gihalad nga usa ka gatos nga lechon baka nga gipakaon sa mga nitambong. Ug ang dambuhalang cake nga buwaya ang hitsura nga dunay gitas-ong 16 feet ug mismong lechon buwaya. Ang buwaya mao'y nagahulagway sa gahaman ug hakog nga mga opisyal sa nasud. Nitambong si Senator Ronald Bato de la Rosa, dinhi iyang gisaysay kung paunsa nagakahitabo ang pagkawat sa kwarta nga binuhatan sa kurakot ng mga opisyal sa pagmugna pa lang sa national budget. Lalong nabaha ang ghost project ng mga flood control dito sa Luzon. Lalo, nagiging yung makita sa gaan. Kaya giputang nila dito sa program funds sa sakit. Sumala sa Davao City Police, natapos nga hapsay ug malinawon ang maong panagtigom, di nakatala og 0 incidents ang kapulisan. Kauban si Melchor Awin sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Bisalmot sab sa lihok protesta ang multi-sectoral group sa General Santos City aron ipadayag sa gobyerno ang ilang kadismaya sa naitabong korupsyon sa nasod. Samtang giagi sab sa pag-ampo ang gipahigayong protesta sa pipila ka mga estudyante atol sa White Rally sa maong syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak.
Sakay niining pipila ka mga tricycle ang mga misalmot sa gipahigayong lihok protesta sa Plaza General sa General Santos City banda alauna sa hapon adlawng Domingo. Usa kini ka multi-sectoral groups nga gikan sa grupong Kilusang Mayo 1, Bayan Muna Party List, Tires Piston, Kabataan Party List, Gabriela ug Alliance of Concerned Tricycle Drivers and Operators. Panawagan nila nga ipapriso ang mga kurakot nga opisyal sa nasod. Kinalan ang katong nangurakot, kinalan sila nga prisuhon yun sila para matuldukan na ang pagsigi pangurak diri sa atong nasod. Doon na say panawagan ang mga kabatan-unan kalabot sa maanumalyang flood control projects. Flood control at hindi po fan control because ngayon po ang ating mga kababayan ay nalulunod sa baha. Gisingit sab atol sa aktibidad ang ubang panawagan sama sa dugang suhulan alang sa mga trabahante nga matud pa dugay nang nakatingga. Ang suhulan sa Pilipinas ginatawag nato kana nga dili makabuhi nga suhulan. Sobra kaubos. Taod-taod gibalhin ang ipahigayong rally sa round ball sa public market sa maong lungsod aron mas makita sa katawhan. Samtang adlawng Biyernes gidagsasab sa mga estudyante og magtutudlo gikan sa nagkadaiyang tungaan ang gipahigayong white rally sa Plaza General Jensen. Sagad kanila nakasuot og puti nga sanina. Dunay nagdagkot og kandila aron iampo ang naghitak karong korupsyon sa nasod. Dunay nagbitbit og tig-usa ka bulak. Ang sinisimbolo po ng bulaklak na ito po is nakikiisa po kaming mga estudyante sa white rally na ito. Ipapaabot po namin ang mensahe sa gobyerno at sa mga pamahalaan na hindi po dinadaan sa dahas o gulo. Singgit sab sa uban ang accountability alang sa mga irresponsableng leader sa nasod. We're seeking for accountability sa mga government officials nga naglingkod karon. Dili man ninyo kaya yung responsibilidad as a government official, then mas better mag-resign ka. Hinuon nahimong malinawon ang maong mga aktibidad. Hugot nga seguridad sab ang gipatuman sa PNP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nakita na ang patayng lawa sa tanang 8 ka mga individual nga na-missing. Humanaanod sa dakong bulog sa tubig baha sa Talomo River diin kadaghanan gikan nga ligo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen sa Milabay nga semana. Kinihuman nga nakaplagan na ang patayng lawa sa 13 anyos nga babae ni adtong Domingo. Kinsa mao'y pinakaulahing nakita. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang hapit usa ka semana nga pinangitaay nakita sa Campus 5 Barangay Riverside ni adtong Sabado sa buntag ang patayng lawas sa 13 anyos nga babae. Lakip siya sa 8 ka mga namising humanaano dihang naabtan og baha sa Talomo River diin kadaghanan kanila gikan nga ligo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen niadtong niaging Domingo, September 14. Mismong ang inahan niini ang nikumpirma nga ang 13 anyos niya nga anak nga missing ang nakita sa kilid sa sapa nga ana-ana sa state of decomposition. Wala una mihatag og pahayag ang mga ginikanan. Sumala sa Davao City Police, nakita na ang tanang na missing. Ang Barangay Carmen Council gisiguro nga wala na gayud makasulod padulong sa Mini Asik-Asik Falls kung asa nahitabo ang insidente. January 2023 pa dihang gimando sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbawal sa tanang recreational activities sa Asik-Asik Falls sa maong lugar tungod sa risgo sa natural hazards nga resulta sa mass wasting. Butang namin checkpoint nga wala na dyan makasulod bisan tinsa nga mga tao sa Asik-Asik o sa Panigan. Wala na dyan ginapasudlan ni Kapitan. Nakatakdang magtagbo ang mga ahensya sa gobyerno ug mga opisyal sa 8 ka barangay sa Baguio District aron hisgutan ang mga lakang sa pagpahugot sa seguridad sa maong lugar. O sa gi-sit up ni Kapitan nga kuan sa mga sa Barangay Police o sa Bantay Bukid, so alas 12 lain na pud nga grupo pagka alauna diha lain na pud nga grupo nga giplaster ni Kapitan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Duha ka mga insidente sa sunog sa Cagayan de Oro City ang natala karong adlang Lunes.
Dulaan 300,000 pesos nga kantidad sa danyos ang natala sa naglahing insidente sa sunog. Ano ang dugang detalye? Pasado alas 10 sa buntag, miulbo ang dakong sunog sa Gaabukayan Extension sa barangay 22 sa Cagayan de Oro City. Lunes sa buntag, sa video nga kuha sa usa ka personahe sa Roads and Traffic Administration, makita pa ang usa ka balay sa kilid nga bahin sa kalsada nga ginalamoy sa kalayo. Paspas kuno ang pagkailap sa kalayo tungod gama lang sa light material sa mga balay. Karaan mo nga balay. Karaan na pita nakatuig, sir. Gayun na, ilang na nakatuig, mga 50 na katuig. Sumala sa mga nakakita sa insidente, nga gikan sa poste sa kuryente ang kalayo ug metabok kini sa wire paingon sa usa ka panimalay. Butang nga ginaberipika pa sa Bureau of Fire Protection. Nasa susulod sa balay din nagtingala sa iyang siling nagsiga na daw sa taas. Sulay niya palo ang kalayo na bat na paning nasunog ang iyang shoulder left and right din sa liog. Gisaka sa ikatulong alarma ang sunog, diin tulo ka balay ang ugdaw ug kapin 150,000 pesos ang danyos. Samtang igo lang nga naka-refill sa ilang tubig ang kabumberohan. Laing alarma sa sunog na sab ang miulbo sa sitio San Roque sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City pasado alas 12 sa udto. Gama sa light materials ang mga kabalayan sa lugar ug kusog pa ang hangin. Butang nga gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. 5 ka balay ang gilamoy sa kalayo ug nagtala kini og 130,000 pesos nga danyos. Padayon pasab ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dakpa ng usa ka magtutudlo nga nagsilbing watcher sa licensure examination for teachers sa Davao City niadtong Domingo. Human giingong gipakatag ang examination papers. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yasara sikop ang 29 anyos nga lalaki usa ka senior high school nga teacher humaniyahang nga gikuhaan og hulagway ang mga test papers or questionnaires, examination papers sa licensure exam for teachers. Ang mismo nagreklamo sa iyaha ang PRC Davao Region. Arestado ang 29 anyos nga lalaki human gikuhaan matud pa niya og hulagway ang examination paper. Dihang nagsilbi kining watcher atol sa licensure examination for teachers sa Davao City National High School kagahapon September 21. Ang nagreklamo sa otoridad mismong ang Professional Regulation Commission o PRC Davao Region. Nakuha sa dinakpan ang cellphone nga gituuhang gigamit sa paghimo sa krimen. What he did was brought one set of the test questions, went to the restroom, siguro doon niya tinake ang pictures, and nakita yung isang cellphone na walang umaamin kung kanino ang cellphone. The building supervisor did was to ask kung kanino itong cellphone na ito at walang umaamin. So that's a biometric cellphone. So pina-check niya kung kanino magmamatch. And that was what happened. So nagmatch sa kanya yung cellphone. Actually, even as the personals, we are not allowed to read the TQs. So by taking a photograph of the TQ, that is already a violation. Using a cellular phone is prohibited. Sumala sa National Bureau of Investigation Davao Region nga gipasa matud pa sa dinakpan sa usa ka review center ang kopya sa mong hulagway bugti sa kwarta. I said, why did you do that? And he admitted that I'm short of money. So how much does the CPRC or the previous Indians paid you? I said that's 10,000 pesos. For a mislead sum of 10,000 pesos, he risked everything. Desidido ang PRC Davao Region nga iduso ang kaso. Illegal matud pa ang bisan unsang matang sa pagpakatag, pag-reproduce o pag-distribute sa examination papers. Ang mulapas mag-atubang og kasong administratibo, civil ug kriminal ilawom sa Republic Act 8981 o ang Modernization Act of 2000. Lakip ang pagkapriso, disqualification, pag-take o pag-supervise sa mga examination. I-revoke sab ang PRC license. We will pursue all necessary legal actions against anyone
who undermines this responsibility. The PRC's message is simple. The PRC will not tolerate cheating. Nasayran nga una kining gihimo sa dinakpan niadtong Marso apan wala kini nasakpan. Sumala sa PRC Davao base na sa pag-angkon sa dinakpan kanila. Ginatun-an na sa PRC Davao kung paunsa mas mapaistriktuhan ang preventive measures aron dili na masubli ang hitabo. Ginaimbestigahan sab sa awtoridad ang posibilidad nga duna pay kakonsabo ang dinakpan ug ilhon sab ang review center nga giingong gipasahan sa Hulagway. Nasayran nga usa ka senior high school teacher ang dinakpan sa usa ka prestihiyosong tulunghaan. I was caught in the act for taking the test questionnaire but for personal consumption po. But you know that it's illegal? Yes, I am knowledgeable to help my friends in the upcoming board exam, next board exam. I apologize to the PRC po. The whole PRC confiscated my phones, then caught no trace po of sending the files to another person. Sara, sumala sa PRC, labing unang higayon kini nga nakahandle sila og ingon aning klase nga kaso nga ang gikalambigitan mao ang PRC watcher kay ang mga kaso kaniadto mga examinees. Sumala sa PRC nga ilahag yung iduso ang maong kaso aron na dili pamarisan aron mambortektahan pod ang kredibilidad ug ang integridad sa examinations. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Dili maayong balita sa mga motorista tungod halos piso nga taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman ugma Setyembre 23. Gianunsyo karong adlawng Lunes sa mga kompanya sa lana ang laing taas presyo. Mao na kini ay ikaunom nga semana nga taas presyo sa gasolina ug ikalima ka semana sa diesel ug kerosene. Base sa anunsyo sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas Corporation nga naa sa piso matag litro ang isa ka sa gasolina, samtang 80 centavos matag litro sa diesel ug kerosene. Ginapatuman kini matag adlawng Martes ugma Setyembre 23. Matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE-OIMB nga kini epekto sa sanction sa US sa Russia, ang European Union discussion sa 19th Russian sanction package ug ang drone strike sa Ukraine sa 361 Russian energy sites. Gipasigarbo ang klase-klase nga armas nga pwedeng mapalit sa mga gun enthusiast atol sa labing unang defensive roadshow sa Region 12 nga gipaygayon sa General Santos City. Paagi matod pa kini alang sa mas paspas nga pagrehistro og armas ug maedukar sab ang katawhan kalabot responsible gun ownership. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gidagsa sa mga gun enthusiast ug ubang residente ang labing unang defensive roadshow sa Region 12 nga gipaygayon sa usa ka mall sa General Santos City sugod September 17 hangtod September 20 ning tuiga. Klase-klase nga mga armas ang pwedeng mapalit nga gibida sa 19 ka mga gun exhibitors. Makikita nyo dito mga pistols, rifles at shotguns. Iba-ibang kalibre. May 9mm, 45, 40 caliber, 12 gauge. Ngayon din may mga rifles na rin available na para sa civilian. Daw one-stop shop na sab kini sanglit sa venue sab iproseso ang license to own and possess firearms, laki permit to carry firearms outside of residence. Butang nga mas paspas buhaton sumala sa civil security group sa Philippine National Police. Nakita naman nila yung proseso kung gaano kadali. So yung education and yung responsibility ng bawat isa sa atin sa paghawak ng baril, yan yung pinapakita nitong gun show na to. Matod sa National Police Commission kon NAPOLCOM, suportado niini ang industriya sa armas sa nasod apan gihimug-atan ang importansya sa responsible gun ownership. Pero we emphasize yung responsible gun ownership. Bakit? Kasi karapatan din naman ng isang tao na makapagdala at ng kanyang firearm at magdepensa ng kanyang sarili. Pero we have to be very mindful dun sa karapatan din ng iba. Ang maong aktibidad paagi sab kuno sa pagpahugot sa kampanya Batok Loose Firearms. Doon sab kini panawagan sa mga gun owners nga expired na ang lisensya sa ilang mga armas. I-remind namin ang mga mamamayan na bago mag-expire ang kanilang firearms, pinupuntahan natin at nire-remind natin sila na mag-expire na po ang firearms nyo within 6 months, then you have to renew. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.
Padayon karong naghatod og kadaot sa extreme northern ug ubang parte sa northern ug central Luzon ang Super Typhoon Nando. Samtang pipila ka lugar sa Mindanao ang ulanon, epekto sa habagat. Nakataas karon ang signal number 5 sa Babuyan Islands, signal number 4 sa southern portion sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan ug northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 sa nabiling parte sa Batanes, central portion sa mainland Cagayan, northern ug central portion sa Apayao ug hasta ang nabiling parte sa Ilocos Norte. Paglabay sa bagyong Nando sa extreme northern Luzon, posible kini mogawa sa par-ugma sa buntag. Padayong ginabira o ginapakusog sa super bagyo ang habagat nga magpaulan sa ubang parte sa nasod. Sa Mindanao, base sa dato sa Metro Weather, makasinati og mga pag-ulan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Soxargen. Kusog nga ulan ang masinati sa ubang probinsya. Hinungdan nga angay mangandam sa posibleng baha ug landslide. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Good news! Alang sa itong mga kapuso sa Davao Region tungod dunay bagong promo ang GMA kung asa pwede kamong makadaog og cash hangtod 10,000 pesos. Kini ang pagsugod sa Regional Proof of Purchase promo sa GMA kamo ang kapuso kasiyahan panalo. Makita sa screen kung paunsa maka-appeal sa maong promo. Mamahimong magpadala silang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede kamo magpadala sa inyong entry sugod September 27 hangtod November 7. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox o lokasyon ninyo ug sa uban pang announcements. Magbantay mga kapuso ha sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam texts. Gusto ang sayaw sa paagi aron mapreserba ang kultura ug makahatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan. Busang usa ka dance organization sa nasod misulay og tudlo og ballet sa indigenous tribe sa Malungon, Sarangani. Mukas sa kaha ang maong tribo sa Dance Challenge at kining silipon sa report ni Efren Mamak. Simple og peace-loving. Kini ang maayong pamatasan nga gipasigarbo sa tribong taga-Kaulo o People of the Headwaters nga usa sa mga lumad sa Malungon, Sarangani. Sagad kanila namuyo sa mga hilit nga lugar sa maong lungsod. Gumikan kay layo sa sibilisasyon ang uban kanila. Giagi og diskarte ang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian sama sa pagluto og pagkaon gamit ang mga kawayan. Ang pag-uma mao ang ilang panginabuhian ug aron madala ang ilang mga inaning produkto sama sa saging, mais ug lubi. Kabayo ang nagsilbi nilang transportasyon. Gani, isip paghatag og pag-ila sa kamahinungdanon sa kabayo sa kinabuhi. Ang balahibo ni ini sa ikog ang ilang gihimong headdress accessory sa kababaihan sa ilang tradisyonal nga kasuotan. Kagawian po na tradisyonal namin nung sa mga kanino-ninunuan pa namin dati. Yun yung kanilang nadala ngayon. Ilasa bipasigarbo ang ilang traditional community dance subay sa ritmo sa wooden instrument sama sa kawayan ug kahoy. Apan, nahimong challenge sa tribo ang makatuon sa bag-ong sayaw human nga usa ka dance organization nga Ballet Philippines ang nangunay sa pagtudlo og usa ka theatrical dance nga ballet. Gani, usa ka programa niini ang gipahigayon sa barangay Upper Lumabat adlawng Sabado. Gisalmutan kini sa mga bata kauban ang ilang mga ginikanan aron tun-an ang maong sayaw. Yung sa amin lang is not to distract them from their culture of dance but also for them just to get the outside world. Ma-inspire naman ng konti yung mga young generation. So, hindi lang nila sasabihin na yung amin ang pinakamaganda, kundi lalagyan din nila ng iba pang kulay para mas brilliant yung kanilang cultural dance.
Hinoon, pinaagi sa pagtudlo og mga fundamental steps sa ballet, hinay-hinay nila kining natun-an. Matud sa maong dance organization, usasab nga tinguha nila ang makakita og estudyante sa maong tribo nga dunay potensyal sa maong sayaw nga pwede nilang tutukan og matabangan. Apan, isip cultural exchange, wala sab makalingkawas ang maong dance organization nga tun-an sab ang community dance sa maong tribo. Natay mga activities na ingani to make sure na ipadayon yun sa next generation. Ako kaayong matabang sa mga NCIP. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, 94 days na lang una magpasko. Ug mao kato ang mga balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.